Kaugnay pa rin sa tangkap pag-aresto kay Senador Ronald Bato de la Rosa sa Senado noong Lunes, makapanayan po natin si NBI Director Attorney Melvin Matibag. Director, magandang umaga po. Magandang umaga po, Boss Arnold Clavio, at sa lahat po ng tumatangkilik sa inyong programa, isang magandang umaga po. Attorney, iga na lang po. Yung warrant to pares ng ICC, wala pong expiration eh. So ano pong magiging tungkulin pa rin po ng NBI? Nakabantay pa rin po kayo hanggang lumabas na ng Senado si Senator Bato de la Rosa? Well, sa ngayon po, wala kaming mga nakadeploy na ahente ron. Ano po, ang alam ko, meron doon mga PNP to maintain peace and order. And doon po sa ganang warrant, live po yun, buhay po yung warrant, igan, pero sa ngayon po, ang direction muna namin, temporarily, we are not executing or enforcing the warrant of arrest po. Okay. Unahin po natin itong reaksyon na sinabi ni Senador de la Rosa sa panayam namin kanina, hindi raw po siya susukot, Director. Well, pananaw po niya yun na personal, ano po, pero siya naman nanggaling po sa law enforcement at naririnig din natin siguro siya na sasabihin doon sa kanyang mga subject na huhulihin ng may warrant of arrest. Kung maaari, nakikiusap ako, mapayapa ka ng sumuko para wala ng kaguluhan, wala ng kabulan na mangyayari, para harapin yung pananagutan po sa batas. Kasi ano po yan isa pong mandato galing sa competent court yung warrant of arrest na yan, na kailangan natin pong respetuhin. Ngayon, kung hindi po siya susuko, mangyayari talaga po dyan. Meron pong habulan na mangyayari palagi. Kasi yun po yung gawain ng law enforcement to enforce the warrant of arrest. Otherwise, pag hindi po natin nagagawa yung ganyan natin mga tungkulin, there will be a breakdown of law and order sa ating kodo po. Okay. Nabanggit din ni De La Rosa sa panayam kanina, nakakadaan daw siya sa mga checkpoint. Hindi raw siya nagdi-disguise. May mga impormasyon ba kayo nung siya ay 6 na buwan na nawawala? Wala po kaming report ng mga kanya. Pero tingnan niyo po, yung sinasabi po niyo yan is parang panunuya pa po sa atin pong law enforcement at saka po sa law and order. Hindi po magandang gawain yan na parang pinopromote po pa ngayon na labanan po natin yung ating law enforcement at ang gobyerno na rin because yung pong police power is one of the inherent power of the government. Nakabatay po yan. Okay. Director, linawin po natin nangyari nung Monday. Coordinated po ba sa Sergeant at Arms ng Senado yung pagpunta doon ng ating mga ahente ng NBI? Opo, unang-una po, hindi naman kami makakapasok po sa ground ng Senate, sa premises ng Senate, nang wala pong coordination sa security group po ng Senado. So meron po kaming coordination na malinaw po. Okay. Hanggang saan po ang pagpayag ng OSAA sa inyo? Well, kung nasaan po kaming lugar nandoon sa nakapasok yung mga ahente, which is necessary to enforce the warrant, kung dumating nga po si Senator Bato, binigyan po kang access ang aming po mga ahente. Alam ko na panood mo tayong CCTV ng Senado ng Habulan. May mga NBI agents bang humahabol kay Senator Bato sa bidyong yan? Well, doon po sa video na yan, makita nyo, marami pong sumusunod. Pero yung mga mas malapit na nakasunod sa kanya, about 3 or 4 individuals na nakasunod sa kanya, stop po na yan. Nakita nyo po, may dala-dala pang maleta. Hindi po ba, Igan? Oo. Hindi lang natin alam kung ano ba yung laman ng maleta, pero I suppose damit po yan dahil magka-camp out na nga po siya dun sa Senado. Malayo po yung agent natin, mga 3-4 meters away pa po. Okay. So, umahabol po sa kanya. Sa report ng ahente sa inyo, talagang meron bang wrestling, tulakan, hablutan na nangyari? Sa report po sa akin, wala po. At kung meron yan, di sana lumabas na rin po doon sa CCTV. Ang nakita lang po natin sa CCTV, wala pong wrestling. Track and field lang po yung nakita natin. Kabulan lang po. Oo. Hindi nga po naipakita dyan nung tinakel ni Senator Bato yung aming babaeng ahente na kasama po doon sa nag-i-enforce ng warrant. Kaya sana i-request namin. Ilabas po natin yung buong CCTV footages mula nung pumasok siya sa building hanggang nakatakbo po siya. Ano ginawa dun sa babae? Dalawang babae? Tinakel po niya Takel? Tulak niya yung... Tinulak? Opo, malaki siya. Okay. Opo. May nangyari. akusasyon na isang OSAA employee ang nabugbog daw ng NBI? May pangyayari po na nasaktan nga po yung isang miyembro sa kasi po, nung pong nagkaroon na ng resolution to put in protective custody ng Senado si Senator Bato po, pinulot na po namin muna yung pansamantala yung aming mga ahente. At nung lumalabas po
naharang po sila. Gusto silang i-detain. Ang mangyayari po. Yung po mga umaharang, the same security personnel na pumayag na pumasok sa building ng Senado, yung mga NBI agent. Pagka ganun po, illegal detention na yon, obstruction of justice na rin po yung ginagawa na yon. Okay. So, ang instinct na naman po, law enforcement, kinukuha niya talaga ang tao na kung harangin mo kami, ikaw ang nadali namin para ikaw imbestigahan namin as a law enforcement. Tapos, napakawalan, tumakbo siya, nadapa po ganun po yung nangyari dyan Yung kanya injury, hindi naman po dahil sa suntok or anything kundi dahil doon sa pagkakadapa niya, doon sa steps po sa hagdanan. Okay. Director, ang sinasabi ng ilan, ba't hindi wala kayong kasama na Interpol, dun sa ating transnational commission? Bakit NBI po mismo ang nagdala ng warrant? Or kaya hindi tayo kumuha ng local warrant of arrest bago i-enforce itong ICC na warrant of arrest? Malinaw naman po doon sa Rome Statute na surrender yan Tapos yung pong sinasabi Interpol, ang coordination na po ng Interpol sa NBI na nga po yan sa Okay. local enforcing agencies. Okay. And during the whole time na kami po ay mag-enforce ng warrant, we are in constant coordination with the PCTC, yung Philippine Council of Transnational Crime po. Opo. So meron po yan. Nasa process po lahat yan. Meron. Yung mga sinasabi po na Okay. bangin. Yun lamang po, hindi na po nakikita yan sa video, sa TV, kasi there are operational things na hindi po namin dapat ibigay lahat po Yes. sa publiko. Dahil may mga susunod pa po tayo na magiging enforcement ng mga ganyan. Mapapag-aralan po ng mga tao. Compromise po yung aming capability to enforce the warrant of arrest. Okay. Na-cite in contempt yung mga NBI agents. Meron ba kayong gagawing legal na hakbang para ito'y labanan sa Senado? Well, may pag-uusap po kami ni Senate President na we'll do our own findings. Sila rin po, in the meantime, tiniklear nila ng contempt. So, magkakaroon po kami ng exchange ng mga communication po based on that. May mensahe kayo kay Senador Bato? Well, siya naman po, nanggaling sa law enforcement, to avoid all those things, mas mabuti po siguro na sumuko po siya sa otoridad para po mapapagawa po natin yung tamang proseso. At hindi na rin po nagkakagulo at marami pang nai-involved na mga tao po. Yun lang po ang aking masasabi. Maraming salamat, NBI Director Tony Melvin Matibag. Ingat po. Salamat po. Magandang umaga po.